Mabuhay Lungsod ng Batangas. Mabuhay Lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light. 'Cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight dim out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it was running out. Live a life, we gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po yung lingkod, Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod na Batangas. Ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. At ngayong umagang ito, makasama po natin ang ating pong mga Bradkada. At syempre po kasama po natin si SK Marcus, si SK Lester, si SK Will at si SK Aren. Kayo na magpakilala sa ating mga kababayan. Starting with SK Aren. Ayan. So magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood. Ako po si SK Aren Jun Rivera, ang SK Chairperson ng Barangay Banaba, Ibaba. Ayan. Hello po, ako po si SK Will Villartes po from Barangay Kumintang, Ibaba.
Ako po ang inyong Bradkada Will. Ayun. At syempre, Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si SK John Lester Mandigma ng Barangay Concepcion. Ang inyo pong Bradkada Teryo. ayun. Ayan, good morning po sa ating lahat. So ako po si Marcus Castillo, ang SK Chairperson po ng Barangay Bukal, ang former SK Federation President po ng Batangas City at part po ng Bradkada. Ayun. So kasama po natin ang ating pong Bradkada. Sa syempre po, ulitin ko lang po si SK Aren ng Barangay Banaba Ibaba. Tama? Si SK Will po ng Kumintang Ibaba, si SK Lester ng Concepcion at si SK Marcus ng SK po ng Bukal. Ayun. So bago po tayo magpatuloy, bigyan niyo naman kami ng overview kung ano po yung mga isinasagawa yung proyekto sa inyong mga barangay. Mag-start tayo kay Marcus. Ayun. Okay, so siguro po I'll just share yung 3 favorites program or activities po na nakonduct ko sa barangay. So number 1, syempre as a mental health advocate is yung KK Connect. So it's a mental health seminar wherein we Yes, invite oo. Dr. Jigo from the City Health Office. So pangalawa po is syempre yung akin pong storm surge or disaster readiness seminar. Mhm. So something very relevant even till now, lalo pa ng mga recent typhoons po na ating naranasan. And siguro lastly that I want to share is syempre yung amin pong ginawang Kabataan Kwentok. So it's basically a podcast. So first time siyang nagawa sa barangay namin. So nagkaroon ako ng opportunity to talk to a KK or a youth member sa kabataan namin wherein ang in-interview namin that time is a member of LGBTQIA+ community since we're celebrating Pride Month back then. And naging magandang opportunity din po siya kasi parang it serve as an opportunity for us bilang SK leaders to know yung feedback nila sa mga programs and activities po. Ayun. Parang magandang platform yung podcast, medyo bago. Yun po yung uso ngayon, yung mga video podcast na po yung mga uso ngayon. Ayun. Yung mga video, pwede na siyang i-upload sa YT, tapos ganun din sa Spotify, Mhm. yung mga podcast. Yun yung maganda yun, nag-comment ka din ako dun sa... Very modern, ano. Yeah, very modern. Tapos, parang ganito, palakat streamline. Tapos, pwede siyang i-Spotify, Oo. YouTube. So, podcast siya. Ayun. Maganda siya. So yun po yung paandar ni SK Marcus sa barangay niya. Paano naman kaya si SK Lester? Yes. At malapit Very na pong active din yan. malapit na rin magpiyesta ang barangay Concepcion. So Oo mamaya nga. i-share po niya kung ano po ang activities para po sa Concepcion sa darating na December 8. Syempre po kay SK Lester, ano naman po yung mga ginagawa mong programs naman sa iyong barangay? So, yun po kasi sa amin sa Barangay Concepcion ay we focus po sa partnership sa schools na kasali sa amin. So, ilan po sa mga naging activities doon ay ang Mr. and Miss LNK or Linggo ng Kabataan. So, yun po yung pinaka naging highlight project po namin this past LNK. So, marami po ang nag-participate and lahat ng projects ay well coordinated sa schools and sa barangay. Then, siguro po ay pwede ko na rin pong i-promote this coming December 7 ay gaganapin po ang ikalawang Mr. and Miss Concepcion po. So, abangan po natin ang ating mga nagagandahan at nagagwapuhang Oo. mga kabataan sa Barangay Concepcion. Oo. And of course, this December din po, abangan nyo po ang, syempre hindi po mawawala sa aming barangay ang scholarship program po ng Sangguniang Kabataan. So abangan po Ayun. natin yan. So mamaya yung details ng Ginoo at Mudya ng Concepcion ay pag-uusapan pa po natin. Ayan, paano naman sa barangay ng Kumintang Ibaba? SK Will, ano naman ang Ayan. ginagawa nyo sa inyo? Hindi. Madami naman po. Pero ito lang po ang aking favorite. Ano po, ang favorite ko po talaga yung aking Youth Emergency Support Team. Yun po yung YES Team. Ano po, para siyang, kumbaga, siya ay Emergency Response Team na kinabibilangan po ng ating mga youth sa barangay po. Kung saan sila po ay maaaring tumulong sa panahon po ng sakuna at makikita nyo po sa aming pong SK page na talagang nandun po yun. Meron din po kaming inilunsad kamakailanman
kamakailan ang Go Bag. Ayan po, Go ayan. Bag, Yes, oo. Team Go Bag. Ayan. At ako po ay proud na proud sa aking ang SK po at saka po sa buong kabataan ng Barangay Kumintang Ibaba dahil ng napaka-participative nilang lahat. Ano po, at saka po, i-share ko din po sa inyo ang first time ko na inulunsad din po ang aking pong ASEAN 101. Ano po, yung po yung tungkol po sa ASEAN countries, yung po yung cultures and traditions nila. Parang kumbaga po, for me, gusto ko pong i-connect ang aking pong mga kabataan sa iba't ibang kultura sa ating pong ASEAN countries. And yun din po ay part ng ating pong global mobility na bibilangan Yes. ng 10 centers of youth participation. Yun lang Oo. naman po ang aking pong proud na proud ako sa aking mga project na At yun. syempre kahit Van dito sa city government, meron din tayong ASEAN. Tuwing first Monday of the month. Sineselebrate din natin yan. At syempre kasama din po natin ang naging outstanding SK of the Philippines. Anong year nga ito? Last year po. 2024. Ayan. Si SK Aren, so ano naman po ang ginagawa nyo sa barangay nyo? Ayan, so sa amin po sa SK Banaba Ibaba ay talagang as one of the Philippines Model SK of 2024, we are very observative with the National Youth Commission's 10 Centers of Youth Participation. And that's why one of the favorite projects ko po, number one is yung SK Privilege Program. Wherein sa pamagitan po ng pakikipag-partner ng SK Council sa iba't ibang establishment dito sa lungsod ng Batangas ay nagkaroon ng iba't ibang discount on a varying level. Basta ipapakita nyo lamang yung ID nyo na kayo ay taga Banaba Ibaba. Ay, So, na-empower din natin yung economic activity as well as na-promote natin yung mga local businesses within the city. Pangalawa po yung Linggo ng Kabataan. We have 20 activities there and one of the favorites ko po doon is yung Lakbay Batasan wherein SK Banaba Ibaba is one and the only SK in Batangas City na nakatungtong po or nakapunta sa ating House of Representatives to observe on site the practice of legislation and kung ano po yung mga ginagawa ng ating mga representatives. So, ayun lamang po from SK Banaba Ibaba. Ayun. Busy ng mga SK na to. So Van, kung mapapansin mo, kahit magkakaiba silang barangay, Yes. para meron pa ding distinct na Yes, may activity iba-iba pa rin na ginagawa. Oo, program. Although alam naman natin pag sinabing SK, medyo may generic na activity. Ano? Pero Usually, naiisip po ng mga kabataan or ng mga tao, laging paliga lang. basketball, Pero hindi, oo. binasag po nila yung ganong notion na, ay, may iba-iba pa pala. Mental health, may Yes, podcast, oo. may May parang ASEAN. may aral, may ASEAN. Iba-iba kasi si SK Will, parang globalization yung Yes, atake oo. niya. So sila naman sa programa, kultura, mga kabataan, mental health, iba-iba yung pag-atake nyo dun sa mga programa. At saka nakakatuwa kasi yun yung mga noon ay hindi pinupuntahan. Oo, oo. Na hindi engage ang mga kabataan. So ngayon talaga napunta sila sa inyong mga barangay at sa inyong programa. Parang pinakita nila yung high level na, no? Yes. High level na yung ginagawang program sa mga Opo. SK, yung mga panahon na ito. Mhm. Ayun. Yeah. So kanina po ay pinakita po natin yung launching ng mga programs po ni Congresswoman Beverly Rose A. de Macuja noong nakaraang October 3. Yes. At ito po yung mga pag-uusapan po natin ngayon sa tulong po ng ating mga Bradkada. Bradkadas. So Van, Yes. Opo, so ilan lamang po sa mga proyektong pag-uusapan po natin. So unahin po natin ang ating Bradkada Library. ayun. So sino po ang maaaring Sino po makapagbigay? makakapag-explain? Yes, sa atin po mga manonood. Kung ano baga po itong ating Bradkada Library, ayun. Si SK Lester. So, ayun po. Ang atin pong Bradkada Library ay mula po sa inisyatibo ng ating Congresswoman na ang layunin po ay ilapit sa mga kabataan ang library po dito sa ating lungsod. Dahil kung mapapansin nyo po dun po sa mga venue or sa mga lugar na pinili ng ating Congresswoman na pagtayuan ng library ay talaga naman pong napakalalayo po. So, isa po dito ay ang Lilinggiwan sa Barangay Ilihan po. Yes. At isa rin po dito ay sa Barangay Mahakot, Kanluran po. So, yung mga library pong yon ay natapos na po, bukas na po yun sa publiko. At ngayon po ay nakikinabang na po ang mga residente ng dalawang barangay na yun. So doon sa mga hindi pa po nakakapunta sa kung saan po ang Lilinggiwan,
mataas po ito talaga. Opo. Katabi yan ng Lilinggi 2. Opo. Lilinggiwan. Opo, sa Barangay Ilihan, kung natatandaan pa po ng ilan sa atin po mga manunood, nung si Mayor Beverly po ay mayor pa lamang at naitayo po ang Mayor's Action Center, dinadalo po talaga niya ang Lilinggiwan. Ayun. Kasi alam niya po kung gaano kalayo at hindi Yes, ganoon po oo. ka-accessible ang mga napupuntahan po ng mga kagaya po nating nasa bayan. So, ang ginawa po niya ay dinala niya doon. So aside sa Lilinggiwan, yung isang barangay pa na naging Mahakot, pilot. Kaluran. Ayun. oo. So yung sa Mahakot naman, saan doon nakalagay yung ating library? Doon lang po talaga siya nakalagay sa arko po ng Mahakot, Mahakot. sa pagitan po ng San Pedro at Mahakot, po. Mahakot East. Opo. So may Okay, existing okay. building na? Yes Or- po, Existing bukas na na rin po. po siya, tapos na-print po siya So- at pinupuntahan na rin po, nakakatuwa nga po at nag-a-update po yung mga barangay officials doon na nagpapaalam po yung mga bata kung pwede daw pong doon muna sila. At talaga naman pong nakakatuwa na yun pong proyekto ng ating Congresswoman ay kita nating nagagamit talaga ng mga Yes. kabataan po. Yes. Ito pong ating Bradkada Library ay bukas po tuwing Bukas po siya everyday. Everyday. Yun. Hanggang anong oras? Hanggang anong oras po ito pwedeng gamitin ng mga bata? Until 5 p.m. po. 5 So, p.m. 7 to 5 p.m. po. Ayun, maaga, 7 to 5 p.m. So, ito, baka meron pa kayong gustong i-add sa mga sa sinabi mga ni Bradkada SK? Library. Siguro yung pong dalawa pa lamang Dalawa po. pa lamang. Dalawa So pa lamang. masusundan ito? So, hindi may kasunod pa, syempre. Ayan, ganyan po ang ating inisyatiba ng ating Congresswoman. Tama po. Iahatid po talaga sa ating mga kabataan. Ano po ang accessible na library, ano po, yan po ay dalawa pa lamang. Yes, pa Yan. lamang. Ano And po, then, at marami pa po opo, kami and I ilulunsad. personally know Kong Brad po na mahilig talaga siya sa books. Hindi lamang po sa mga pangbata, mahilig din siya sa bata, mahilig siya sa libro. So, kaya po yun, ganun po yung mga naiisip niya pong proyekto. So, Ayun. tong ating mga Bradkadas, nakita po natin yung cooperation po ninyo at pagtulong, pagsuporta po sa ating mga Bradkada Library. Ayun. So itong Bradkada Library ay isa no sa apat ning ni-launch ni Kongwoman Beverly. So ang padalawa dito itong livelihood. Sige po. So sino mag-explain sa atin ano po itong Bradkada Livelihood? Okay. So yun po, Bradkada Livelihood. So isa po siya sa mga napakarami pang proyekto ni Congresswoman Beverly Rose de Macuja. And ito naman po ay ang una po nating natap or ang ating natouch na group para sa livelihood ay atin pong mga kapatid sa LGBTQIA plus community sa pamamagitan po ng partnership with Silby ng Batangas City. So yun po ay all about sa hairstyling and makeup and etc. Ayan, yung poster nila. Kita po natin. At syempre, napakalapit po ni Kong Brad sa mga LGBT talaga. So kanina po, may mga gusto pa po kayong i-add sa Bradkada Library? Yes po, of course, yung atin pong Bradkada Library ay initiative po ni Congresswoman Beverly Rose de Macuja. But also, we would like to thank po sa atin pong mga nakatuwang Yes. sa kasi siyempre po, hindi naman po ito kakayanin lamang ng iisa, kundi na pagtutulungan ng ating komunidad. Meron po tayong mga naging Bradkada Library Heroes kung Yun. saan sila po ang mga nag-donate ng iba pang mga Yes. libro na kumbaga po ay pumuno pa sa atin pong Bradkada Library. Yan, marami po sila mga nag-donate from SM Batangas City, sa iba't iba pong schools and academic institutions ng ating lungsod. Ayan. Yun. So sige po. So may maaari pa po ba magdagdag sa ating Bradkada Livelihood? Livelihood. At kung paano po ito sinimulan? Sino-sino pa po ang mga nakasama po natin? Parang hindi kasabay nung launching nung October 3. Yes, Nag-start opo. siya nung October 1 to 3 actually. Oo. So, doon po sa sa Bradkada Livelihood po ay nakakatuwa pong makita na yun pong mga kit na ipinamigay po ng ating Congresswoman ay nagagamit na po siya ng lahat ng mga beneficiaries po. Opo. Actually po nagitla po kami na during yung pong magkakaroon po kasi ng pictorial yung barangay conception ay nakita ko po siya personaling dala nung isa nung opo, dala po siya nung isang makeup artist. So, doon ko po masasabi na talagang yung training na yon ay talagang napakalaking tulong po Yes. sa ating maliliit na makeup artist po dito sa Mga ating lungsod. mga nagsisimula pa lamang. Opo. Oo. So malaking Ayun. tulong siya. Mhm. So yung livelihood ay padalawa do sa apat. Opo. So ang patatlo po yung
Bradcada Learning Corners. Learning Corners. So ito po ay parang kumbaga kapatid at katuwang noong ating Bradcada Library. Do magkaiba ng atake din. So sino po ang maaaring Ano po mag-share itong po? Ano po itong livelihood ating Bradcada Learning Learning Corners. Ayan. Doon naman po sa Bradcada Learning Corners, siguro po ay naisip po ng buong Bradcada, lalo na po ang ating pong congresswoman, ay gusto po niya na makita na lahat ng barangay ay merong learning corners. Kaya po nilunsad po ang Bradcada Learning Corners upang lahat po ng barangay sa 105 barangays ay meron po tayong learning corners na kung saan para din po siyang library. Yes. Opo. Pero ang pinagkaiba lang po niya, corner. Yes. Yan. Oo. Kumbaga, yes, opo. Kumbaga po ay parang isa lang po siyang bahagi. Kunyari po ay shelf. Isang shelf lang po na kumbaga nandun lang po mga books, tas meron po dun, pwede po silang mag-aral doon sa may mga table din naman po na ano. Pero yun po ay buong city na po yun. 105 barangays po yun. Lahat ay meron. Opo, lahat ay meron. Opo, hindi. Yes. Opo. Ito po ay dahil pansamantalang dadalawa pa lamang ang library. Kaya po tayo dadalawa pa lamang ang library. Inuutay-utay po, inuunti-unti. Kaya may encouragement po para magkaroon ng learning corners. Tama po? So yung corners na yun, kung anong available na space sa bawat barangay. Oo. At yun din po ay sa pakikipagtulungan din po ng Congresswoman sa Sangguniang Kabataan din po. Kasi po ang SK po, ang atin pong katuwang naman. Lagi po tayong may katuwang sa lahat po ng proyekto. Ano po, ang SK po ang katuwang natin sa Bradcada Learning Yun, Corners. opo. Ayun. So lahat kasama talaga. Okay. So after tayo ng library, livelihood, learning corners, ngayon naman po yung Book of Values. So ano naman po ito? Okay, so ayun po. So regarding po sa Bradcada Book of Values, regarding po again sa Bradcada Book of Values, isa po din sa since nga po nabanggit na before ang ating pong congresswoman ay dati pong preschool teacher, so very important sa kanya yung values formation para po sa ating mga kabataan at sa atin pong mga bata. And yun, naging initiative po ito ng ating congresswoman na magkaroon ng Bradcada Book of Values kung saan ang mga pinapaloob po nung Book of Values is mga simpleng values lang na kinakailangan matutunan, katulad po ng pagrespeto sa magulang, Yes. pagpapaalam, yung mga proper decorum po na dapat ino-observe ng mga bata, whether be it sa household, sa school, or sa community in general. Pero yung nilaunch niya nung October 3, anong title nung book? Si Lola Polly at ako. Apo, si Lola Ano Polly. naman yung nilalaman nung Lola Pony at ako? Si Lola Polly at ako po is about pag-respect po dun sa elder. Opo. Okay. So ilang title ng libro ang meron yung Book of Values? Alright, so specifically po yung Brad Book of Values ay yung nilaunch pa namin October 3 is just one. But sa mga susunod po na editions ay asahan nyo pong mas broader at mas malalim Yes, po na oo. meaning at values ang matututunan ng ating mga bata. So, antabay lamang po tayo para sa mga susunod pang editions at book titles para po kumbaga ay may kakaabangan pa ang ating mga bata. Oo. Ayun, so ngayon po ay natutunan po natin yung apat na programa po ng ating Congresswoman Beverly D. Macua. So mamaya po sa ating pagbabalik, ang ilan pa pong updates, hindi lamang po sa Bradcada, maging sa kanilang mga barangay, sa pagbabalik po ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami!
Pangulo, tulungan niyo po kami! O bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po, 1,000 na pong nilalaglag ang anak ko! Saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po. Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay, salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kami ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level. Kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacanting traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuha, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May takot sa batas, lalong-lalo na sa may kapal. Kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Pero Batanggenyo, sisintinado, makakapagpapala.
kailan si Beverly di makuha ay nandyan. Lumalapit ang tao, lumalapit din siya. Walang pinipilit, tunay ang malasakin niya. Sa barangay, sa kalsada, nasa puso ang masa. Hindi ka iiwan, yan ang totoo. Siya'y laging nandyan para sa'yo. Kung brad kita, sagot kita. Kahit anong laban, kasama ka. Madaling lapitan, mabait talaga. Maaasahan sa bawat problema. Kung brad kita, sagot kita. Beverly di makuha ng masa. May puso, may gawa, hindi lang salita. Kung brad kita, sagot kita. May proyekto para sa lahat. Eskwela, trabaho, kalusugan, sapat. Hindi lang pangako, may aksyon agad. Serbisyo totoo, walang kapalit na salat sa pamilya at kabataan. Bawat isa'y tinutulungan. Lumalaban para sa kinabukasan. Kay Beverly di makuha, walang iwanan. Kung brad kita, sagot kita. Kahit anong laban, kasama ka. Madaling lapitan, mabait talaga. Maaasahan sa bawat problema. Kung brad kita, sagot kita. Beverly di makuha ng masa. May puso, may gawa, hindi lang salita. Kung brad kita, sagot kita. May puso't tapang yang si Beverly. Dama mo agad ang malasakit. Magkatuwang tayo, pamilya tayo. Sa serbisyo, dun tayo sa totoo. Kung brad kita, sagot kita. Kahit anong laban, kasama ka. Madaling lapitan, mabait talaga. Maaasahan sa bawat problema. Kung brad kita, sagot kita. Beverly di makuha ng wasa. May puso, may gawa, hindi lang salita. Kung brad kita, sagot kita. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat. At muli po, nagbabalik po ang ating programang Palakat Streamline. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Alvin Remo at Vanessa April Villena. Kasama ang Bradkada. Ayun. Yes, oo. And for our next question, Van. Kanina napag-usapan po natin yung Bradkada Library, Bradkada Livelihood, Bradkada Learning Corners, at yung ating Brad Book of Value. So ngayon naman po pag-uusapan po natin yung ating Brad Book Donation Drive na ginawa po din ng ating, actually ongoing pa po ito. May mga nakikita pa po tayo na mga donation drive sa mga ilang lugar po na babanggitin po nila ngayon. So Okay. sino pong pwedeng mag-share sa ating pong viewers? So, nung nakaraan po ay inilungsad po ng ating Congresswoman po ang ating Brad Donation Drive. Kabilang po dito ang ilang universidad po dito sa ating lungsod. Ang STI po, ang LPU Batangas, all campus po ito. University of Batangas, all campus din po. Stony Hill and
Stonyhurst, and CLB, and of course ang isa din pong pinaglagyan ng venue ng ating donation drive ay sa SM City Batangas po. Ayun. Nasilip ko yung sa SM. Puno na siya. Opo, actually parang nakadalawang Nakadalawang pick up na hakot po na, kami doon yes. ng books. Ganon Oo. din po dito sa may harap ng ating Sa City Hall, dito sa sa may lobby. lobby. Nakailan na rin. Dami na rin Oo. pong books. So, Ito pong mga Oo. So ito pong mga book donation drive po ito ay ongoing pa rin po, at yung mga na-pick up po nitong mga kumbaga po first batch na na-pick up po sa mga nabanggit po ninyo na universities, sa schools, dito sa City Hall, sa CLB, saan po ito inilagay? So yung mga una po namin pick up, so nailagay na po namin siya dun po sa Ilihan, sa Lilinggiwan, and of course dun sa Mahakot, Kanluran. So if ever po na meron po kayong mga gusto pang i-donate, so maaari nyo po siyang i-donate pa rin. But if ever po na hindi kayo makaabot, just standby po at mag-open po uli ang ating Brad Book Donation Drive. Banda-banda dyan kapag po malapit na po nating itayo muli ang mga susunod pang Brad Kada Library. So ibig sabihin, ito pong ating Brad Kada Library ay it consists of new and donated books. So ito po ay sa inyo pong participation, may mga bata po makakapagbasa ng libro dahil po dun sa inyo po mga dinonate. yes, oo. So paalala lamang po dun sa ilan po natin mga kababayan na nagdo-donate po ng libro, wag naman po sana yung medyo hindi na po used, kumbaga hindi na po magagamit pa. So paalala lamang po dahil ito po i-display. So may ilan po doon, may mga sulat, pero wala pong problema kung medyo may mga sulat pa. Pero yung sana medyo, kumbaga second-hand books na usable pa. Usable, Apo. oo. Ayun. So, sino ang lagi nyo kasama yung congresswoman? Paano ba maging katrabaho palagi ang congresswoman? Lagi nyo kasama, at syempre lagi nyo kasama pag Webes, ito yung regular People's Day. At syempre, naabutan nyo din po kasi yung transition niya as the city mayor and then To Congresswoman. to Congresswoman. Oo. So, how is it like to work with Congresswoman Beverly? Mag-start tayo kay Marcus. Yes. Ayun. So, it's always been an honor working with Congresswoman Beverly Dimacuja naman. And katulad nga po na nabanggit, from city mayor na abot namin kung paano siya as city mayor, Yes. and kung paano rin siya now as congresswoman. And one thing that I really admire about Congresswoman Beverly is that hindi siya nagbago. Kung paano, even yung treatment niya po sa akin noon hanggang ngayon as SK Federation President, and even now na I'm just an SK chairperson sa barangay namin, sa Barangay Bukal, very same pa rin. And it's something na nakakatuwa talaga about her because it speaks a lot about her humility, yung pakikisama niya, and wala siyang pinipili na pakikisama. Oo, ayun. How about naman si SK ng Concepcion? Siguro po yung akin is very yung observations ko during sa preparation sa mga projects na nilulungsad ng Bradkada. So nakita ko po kung gaano katutok at kahanson ang ating congresswoman. Actually po ay kasama po namin siyang bumibili ng mga libro, ng kung ano man pong gagamitin sa mga magiging projects niya. And talaga pong lahat ng projects na inilulungsad ng ating congresswoman ay kasama po siya sa pagpaplano. At syempre, bilang doon po ay mapapansin kung gaano talaga katutok at kagaling na leader ang ating congresswoman po. Ayun. So, kayo naman ang SK ng kumintang ibaba, si SK Will. So, ayan. So, sa akin naman po, from mayor to congresswoman, napansin ko po na sobrang bait po ng ating congresswoman. Ano po, dahil lang nakita ko rin po, hindi lang po basta siya congresswoman. Hindi rin po siya basta politiko. Ano po, siya din po ay isang nanay sa amin. Sapagkat sa lahat po ng aming pong mga ginagawa ay siya po ay po, sobra po sa amin. Kumbaga po, gusto niya po na kami po ay maganda sa paningin ng tao. Opo, kumbaga po ay kami po ay handa na humarap sa inyo po. Ano po, at makikita, at sinabi na po kanina ni Brad Kada Lester kanina na napakatutok ng ating congresswoman. Sa totoo lang po, ang ating pong congresswoman ay siya po ay chat sa amin. po sa Viber po, sa sa amin pong mga
si GC na kinakamusta po kami. And lagi po namin sinasabi, okay pa po Kong, okay pa po kami. And kailangan na po natin ng libro and sasabihin niya po talaga, tara na. Kami po, Kung para pong hindi po usok. Opo. Kumbaga po kay Kong hindi uso ang pahinga. Yes. Kayo yung mapapagod sa Kayo po ang mapapagod. Kasi G lang po siya ng G. Kasi kailangan physically fit pala kayo. yes. It shows naman, it shows. Kailangan pala. Kailangan talaga. Ano kayo sa running, walking. Opo. And eating. Balance. Opo, sobrang kaya po. Masaya lang po talaga kami yung amin pong samahan ng amin po sa Bradgada. Kumbaga po ay sobrang smooth dahil lang, tara na. Kakaupo pa lang po. Tapos kumbaga, tara na agad. Kumbaga po, masaya pa rin po talaga na gano'n na intact talaga po ang aming relationship with Kong and grabe po ang suporta sa amin po at sa inyo po, mga kapwa namin Batanggenyo. Grabe po ang pagmamahal sa inyo ng ating pong Congresswoman Beverly Rose. Ayun. At ano naman ang masasabi ng ating SK ng Ibaba. So sobrang sarap ng kwentuhan, Kaya nakakalimutan na. SKR na lang. Ayan. So as a SK chairperson po na na-witness yung pagiging city mayor ng ating Ma'am Beverly Rose de Macuja into a congresswoman, kumbaga medyo nakakapanibago yung jump ng transition from being an executive to now to a legislative branch. So makikita sa na-observe ko po ay nagbago man yung scope ng kanyang work, pero yung pagtingin The same pa din. Treat niya sa tao ay hindi nag-iba. And one of the things na gustuhan o na-witness ko kay Congresswoman Beverly is yung talagang masasabi mong walang maiiwan kay Congresswoman Beverly Rose. And of course, yung pagiging professional ni Congresswoman ay talagang to the highest level, especially yung respect niya sa oras. Yun yung talagang ina-admire namin na kapag nag-call time ng 8:30, alas 8 or 7:30, nandyan na si Congresswoman. And yun po yung isa sa mga aspect as a Bradgada na talagang inaaral at I think sinasabuhay na po ng bawat Bradgada na kapag may gantong call time, we must respect the time of each other. Ayan. So, ayun. Dahil nga kung Brad kita, sagot kita. Ayan. Yes. So kanina po, napanood nyo po yung official moves, routine Yes, yung ng dance. Bradgada. Naks. So, ayun po, dancer. mapapanood po natin kung ano po yung mechanics nung pong pa-contest po ng Bradgada. Panoorin po natin. Bradgada, it's your time to shine! Sa pagbabalik ng online pasaya, ipakita ang iyong dance move sa Bradgada Dance Challenge. Makihataw, makicomment, makishare at manalo. Upang makasali, i-follow ang Congrads official TikTok account at Facebook page. Gumawa ng dance video gamit ang official Bradgada dance mula sa TikTok. Maaaring solo o group na may 3 hanggang 6 na miyembro. Sagutan ang Google Form para sa inyong personal details at saka i-upload ang entry. Abangan ang posting ng entries sa Congrads official Facebook page. At tandaan na mas maraming reactions and shares sa inyong entry, more chances of winning! Narito ang criteria for judging. Kaya ano pang hinihintay mo? Show us your ultimate dance move! Dahil Brad kita, sagot kita! So ayan, so sali na po kayo sa Bradgada Fever. Ayun. So invite nyo naman sila sumali sa contest. So ayun po, at sa atin pong lahat ng kabradkada, kayo po ay aming iniimbitahan na makilahok sa kauna-unahang Bradgada Dance Challenge. Ayun. So para po sa mechanics ay i-follow po natin ang official Facebook page po ng ating Bradgada, ang ating pong Congresswoman Beverly Rose de Macuja. At syempre yung official na TikTok account na kailangan i-follow na kasama sa mechanics yung ating Kong Brad. Oo.
So, ilan pa po doon sa mga programa po at proyekto po ni ni Congresswoman Beverly Rose Dimacuja ay makikita po natin sa kanyang official Facebook page, Instagram account at TikTok account. Ayun. So, kanina nabanggit nyo na kung ano yung relationship nyo with Kong Brad, as SKs, as Brad Kada. So, ngayon naman po ay tatanungin po namin kayo sa mga future projects nyo naman as leader, as youth leaders, as SK, kung ano po yung mga susunod nyo na pong proyekto na nakahanda na Para sa inyo po barangay mga nyo. barangay. Ayun. So start naman tayo ngayon kay SK Aren. Papagano naman. Iba naman ang pattern. Ayan, so sa SK Banaba ibaba naman po more or less kung ano lang po yung nasa aming Comprehensive Barangay Youth Development Plan for 2025 to 2027. Ang nag-iiba lang po talaga is kung paano po yung atake, ano po yung innovation per project. Kasi po, naniniwala po kami na hindi naman kailangan every year ay bago. Iba-iba, yes. Kasi ang kailangan po natin ay sustainable and innovative projects. So kung ang project mo ito ay nangyari na 2024, so mas maganda 2025, 2026 ay nakokontinue natin. Po. Ganun So pa yun rin. po. So abangan niyo po ang mga projects ng SK Banaba ibaba. Ayan, so magkaka-idea din yung ibang barangay paano ba nag-aano na po. Yes. Oh. Ayan, dahil sinabi mo na. SK Will. Ayun, sa SK Kumintang ibaba naman po, siguro mas magagandahan pa po natin. Pero nakaayon pa rin po siya sa 10 centers of youth participation po. Ano po, yung pong 10 centers yung pong pinakamahalaga. And kagaya nga po na sinabi ni SK Aren kanina ay naka-align din po sa CBY DP. Ano po, yun po mga dapat sundin ng isang SK. Ano po. And sa mga projects ko naman po, sa future projects ko, abangan nyo na rin po. Ano po. At dahil kahit kami po dito ay secret lang ang aming mga projects sapagkat Yung apat ay nagtataguan ng projects. sapagkat kami din pong apat ay magkakalaban. Nagtataguan din pala. Opo, magkakalaban dahil po meron po May mga kaming kanya-kanyang pakulo. Yes. Dahil po Kayo ba nagmula sa isang cluster ng barangay? Ano nga kayo? Lahat kayo Solid North. Solid North. Ayun. Kaya hindi pwede magkakaparehas. Opo. Tago-tago pa. Ay, ang mahirap kasi, nasa isang bradkada kayo. So, yung mga nakakausap mo, baka pwede, uy, ano kaya yun? Pwede naman po yun sa amin, pero Pero, paunahan. yes. At syempre, Opo. paanuhan yung kanya-kanya ng pakulo. Ibang category, ibang Opo. ibang audience naman. O, ano pang Hindi mga naman po pwede ibig gawin. sabihin nun, ay magkakalaban talaga yung sinabi ko na Yes. magkakalaban. A Kung healthy healthy competition, Oo. dahil lang kapag po may healthy competition, talagang mas aangat po ang Yes. lahat. Hindi po kami maghihilan pababa, kundi lahat kami tataas. Saka iba-iba kayo ng strength at ganun din yung inyong mga SK counselor. Yes So, po, iba-iba ayan. yung kung paano nila kayo tulungan. Kasi siya, meron siyang pageant. Kayo, merong yung mga school Paliga, supplies sa mga oo. may mga Pero parang sa inyong mga barangay, hindi minimal yung mga paliga. Kasi parang sinasabayan nyo ng mga awareness campaign about drugs. Yun yung Opo, mga ganun. Pero hindi kayo yung talagang malimit na Opo. iba-iba. Ayun. Iba-iba kayo. Hindi lang po talaga liga. Yes, na laging Yan, ganun yung opo. naiisip kasi Oh. may mga kayo, assistants. Yes, opo, Oo, yung mga school assistants. supplies. Yeah. So kay SK Lester naman, ano naman ang iba sa barangay na gagawin mo? Siguro po ay hindi na para i-discuss ang magiging project ng 2026, kundi ang atin na ang ipopromote ko na lang po ang aking project this December. So, siguro ito na po ang tamang pagkakataon para imbitahan kayo na manood sa amin pong Mr. and Miss Conception na gaganapin po sa December 7 p.m. po sa Barangay Conception, multipurpose covered court po ito gaganapin. At isa pa po dito, syempre sa akin pong mga kabarangay, sa akin pong mga KK, abangan nyo po ang pag-upload ng mechanics para po sa ating educational assistance po. Yun po. Makasali pala. Kahit hindi taga-conception, makasali. Sa aking mga KK. Kaya, Ayan aking po, mga matagal KK. po ninyo itong inabangan. Bibigay po namin ito ngayon sa inyo. Yun. Ayun.
Very good. Nakakaiyak. So kasabay nga pala ang kapistahan ng Immaculado Concepcion. December 8. December 8. December 8. Ayun. So lahat sila ay pupunta sa inyo sa piyesta. December 7 lang pong invitation ko. Hindi sa mismong araw. Hindi po sa mismong piyesta. December okay. 7 po. December 7. So ngayon naman po, ang kaganapan naman po sa Barangay Bukal, kay SK Marcus. Sa 2026 naman po, ang masasabi ko lang, papunta pa lang tayo sa exciting part. Jody Santa Maria. Pero yun po, siguro kidding aside, syempre ako, ang iniisip ko dyan, it will still be the same kung paano ako. I feel na yung consistency ko as a leader sa programs and advocacies na ginagawa ko, I will ensure na yun pa rin siya. And medyo big deal siya because it will be our last year already next year. And yung 2026... Hindi na kayo pwedeng kumandidato. Yes. Hindi na. Pang mga barangay captain na sila. Van konseha lang naman. And ayun po, to continue, 2026 parang I feel na it will be our last. So it will be the culmination then of the youth development plan. So now, as I've said, papunta pa lang tayo sa exciting part. So my goal is to ensure na yung population or yung tao na marireach or kabataan na marireach ko is to the highest level. If talagang lahat makaka-attend, if nag-start tayo ng first year na quorum lang tayo, ito lang yung naka-attend. So, yearly dapat may growth mas dumadami yung uma-attend to ensure na mas marami tayong nare-reach and to make sure that our activities are impactful. Ayun, very well said. Syempre, isang responsibility po ito at medyo mahirap sundan. Kumbaga ng mga susunod pang magiging leader sa inyong barangay. Kasi ang active nyo kasi, tapos active na, mahuhusay pa. So yung sana yung mga susunod na magiging leader kabataan sa inyong mga barangay ay ma-adapt yun, no? Mapagpatuloy, ma-adapt, at ganun din yung mas marami pang ma-encourage na youth kasi yung mga kagaya ng mga iba't ibang programa na inilulunsad nyo, meron kasi noon na hindi namin naabutan sa panahon namin, sorry. Kasi medyo medyo mas matanda kami sa inyo. 19 ano ka nga? 5 naman po. 30 na si Ate Van. Opo. Pero yung nakakatuwa kasi nakikita namin yung innovation na ginagawa nyo, iba-ibang iba't ibang pakulo, iba't ibang mga paimbita para lang makahikayat ng mga kabataan na maging interactive. Kasi yun yung kulang sa atin magagandang programs pero ang hirap ng interaction, ang hirap ng engagement. So yun lagi yung appeal natin, diga. Yun lagi naman ang challenge, diga. Yun yung appeal kasi yun na lang yung ang gaganda ng ginagawa nyo pero mahirap tayo makahatak. So yun lagi yung challenge natin. So maganda yun na yung mga technology, yung podcast. So pwede makinig lang muna. Yun. So nakakatuwa at ayun. Congratulations na agad sa inyong lahat. So sino pwedeng mag-share ano naman ang future programs ng Bradkada for the next year? Kung pwedeng i-share. Kung maaari. At yung mga pagpapatuloy kahit sa mga nagawa nyo na. In general lang. So, ang ipopromote po muna namin ay yung mga programa po namin ngayong December. Oo. So, magbabalik po ang online pasaya with our Congresswoman. Abangan po ninyo yan. Kasama Wala pang po date. Wala pa pong date. So, abangan po natin yan sa official Facebook page ng ating Congresswoman. Atin pong online pasaya. Kasama po diyan ang TikTok challenge. And of course, abangan nyo na rin po, lumabas na po ang teaser ng official Christmas ID ng ating Congresswoman. So, yun lamang po. Ayun. So, para po sa last part ng ating program, Van. At syempre po, thank you so much po sa ating mga Bradkadas sa pag-share po sa ating mga viewers kung ano po yung inyong mga proyekto as SK Chairpersons. At ganoon din po sa mga programa ng ating pumbutihing Congresswoman Beverly Rose Abaya de Macuja. At ngayon naman po sa last part, so hihingan po namin kayo ng mensahe po para sa lahat po ng ating mga manonood. Hindi lamang po sa lungsod na Batangas at dun po sa mga naabot po ng ating programa. So sino pong pwede natin mag-start muna tayo kay SK Will. Kay SK Will. Recitation. At siya. Nakakagulat kung sinong namatahan. Nagulat ako dun So yun, message ko lang po sa lahat po ng manonood,
lagi nyo pong suportahan ang ating pong proyekto ng ating pong Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja. Ano po, sapagkat hindi lamang po ito pangkakabataan, hindi lang din po pangkakatandaan, kundi pang lahat po. Ano po, lahat po ng ating pong proyektong ilulunsad pa sa mga susunod na taon na dapat nyo pong abangan ay alam po namin na kapaki-pakinabang sa bawat Batanggenyo. At nais ko lang din pong sabihin sa lahat ng mga kabataan naman din po na parehas po na tayo, kapwa kabataan, ay lagi po nating bigyang diin, bigyang boses ang ating sarili sa lahat ng pagkakataon sapagkat mahalaga po ang inyong boses, mahalaga po ang inyong opinion sa lahat. Ano po? Okay, timer is up. Isunod naman natin si SK Lester. Nasa akin na ulit pala ang mic. Nasa iyo lang ang corona. Oh. So, iyon po, kagaya po ng naunang sinabi ni Brad Cada Will. Walang gayahan. Intro lang muna. So, kayo po ay hinihikayat namin na suportahan lahat ng inihanay na programa ng ating Congresswoman sapagkat ang mga programang ito po ay talagang pinag-isipan at ito po ay talagang para sa lahat ng Batanggenyong nakikinabang sa lahat ng serbisyo ng Batangas City. So, para po naman sa mga kabataan at sa lahat ng mga Bradkada ay sana po ay maging inspirasyon ang bawat isa sa atin na maging aktibo sa lahat ng aktibidad ng ating lungsod. Maraming salamat. Ayun, SK Aren. Parang headphone na. SK Aren, timer Ayan, so, starts now. Muli, Brad Cada Aren po, on behalf po siguro ng mga hindi namin kasama dito mula sa Brad Cada team. So kami po ay ngayon pa lang ay nagpapasalamat na sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga inisyatibo at proyekto ng ating Congresswoman Beverly Rose A.D. Macuja. Katuwang po ang ating Mayor Marvy Marino and the rest of the Sangguniang Panlungsod at ang iba't iba pang ahensya ng ating city government. And of course, inaaniyahan din po namin kayo na talagang paigtingin ang inyong participation at pag-support po kasi kung makikita nyo po ang Bradkada Roadmap for 2025 to 2028, masasabi po talagang kay Congresswoman Beverly ay walang maiiwan. Napakalapat at napakalapit po sa puso, lapit sa tao ng ating pong Congresswoman. And sabi nga po ni Congresswoman ay hindi po niya kayo pababayaan and sana po ay hindi nyo rin po siya pabayaan pagdating po sa kanyang mga proyekto na para din naman po sa ating lahat. Ayan. Thank you very much, SK Aren. Yan naman po, last but not the least, ang ating pong former SK Federation President, si SK Marcus. Ayan, so muli po ako po si Bradkada Marcus. So muli inaanyayahan at iniimbitahan po namin kayo mga manonood na patuloy po tayong makilahok at makiisa sa lahat po ng programa, inisyatibo at aktibidad na inilulunsad po ng ating Mayor Marvy Marino at Congresswoman Beverly Dimacuja dahil ito pong lahat ay mga aktibidad na para po sa ating ikabubuti at ikaayos. And may message na lang po siguro para sa lahat ng ating mga manonood and especially sa mga kabataan to show up even when it's hard, to show up even when you feel demotivated, and to show up even when people are doubting you. Because from my experience, what I've learned and realized is yun nga, 80% of success is simply by showing up. And it doesn't matter if sinasabi ng ibang tao na tama na, it doesn't matter if sinasabi nila na parang do this, do that, do other things. Pero if you know to your heart that service is not just about title or position, but it's really a purpose from your heart, then do it. Dahil naniniwala ako na at the end of the day, parang wherever I go or wherever life takes me, I will always find myself helping and serving people. Ayun. So maraming salamat sa ating mga Bradkada. I-shoutout naman natin yung iba pang Bradkada na nating kasama ngayon. Shoutout din po sa aming pong ibang Bradkada. So kay Bradkada Marit, Bradkada Maika, Bradkada Eunice, and
Bradgada Gab and Bradgada Miguel and kay Tita Amy po. Tita and Amy, hello. Tita Amy. And of course sa lahat po na kay Kuya Alan and kay Bradgada Andy. Ay, si Andy pang kakalimutan nyo. Ayan, hi Andy, hello. Of course, atin pong Bradgada Doc Mean, Bradgada Kuya Yum. Romel, Bradgada Si Kuya Alan. Klaus, Bradgada Engineer Humarang, and of course ating pong Bradgada Sir Alvin para po Ayun. sa original choreography ng ating Ayun Bradgada naman. Dance. Ayan. Okay. Yan! Bro! Hello, bro! Bradgada ABC Don. Ay, si attorney pa? Bradgada Attorney RD! RD. Yan! Hello. Attorney po natin. At saka po ang ating pong director, ano po, Bradgada PJ. Ayan! Yan. Makakalimutan Welcome nyo. to the... Yala! Welcome to the Bradgada. Yan. Basta daw po yung nakikita nyo dun sa ating dance. Yeah. Oh. Yung mga Lahat po yun, Bradgada. Okay. Bradgada Tita Eileen. Yan, yes! Tita Eileen. Tita Eileen. Bradgada Attorney Alisa Di Makuha. Opo, yan. Opo. Ayun. So baka meron pa kayong gustong batiin personal? Yes, ang mga- Uling ikot na ito. Yes. Huling, natakot, huling ikot na. Start tayo kay Marcus. Ayun. Siyempre, binabati ko po ang aking family, sa lahat po ng Castillo family, and siyempre po sa lahat po ng sangguniang barangay, ng Barangay Bukal, sa lahat po ng officials, sa pangunguna po ni Pangulong Aquilino Magnaye, and yun po, for other updates po, again, ng akin pong Sangguniang Kabataan, SK Bukal, Batangas City, and for my personal community work, SK Marcos Castillo. Ayun. Ayun. So binabati ko po ang aking pamilya, ang pamilya Mandigma. Parang pamilya Madrigal. Ang pamilya Mandigma, binabati ko po kayo. And of course, sa amin pong barangay official, sa pangunguna po ng aming punong barangay Edmundo Yu Caraig, ay binabati ko po kayo ng magandang umaga po. Ayun. Ayan, pagbati po sa akin pong pamilya, ano po, sa akin pong mga kabarangay, Barangay Kumintang Ibaba po, at saka po pagbati po din sa akin pong kasamahan sa paglilingkod sa Sangguniang Barangay ng Kumintang Ibaba, sa pangunguna po ng aming pong masipag na Pangulo, Pangulong Rico Adarlo, ano po, at saka po sa aking pong SK Council na walang sawa ang suporta at pagtulong sa akin upang mas mapaganda pa ang ating mga proyekto sa ating barangay. At sa aking mga friends, yan. Yun lang. Yun lang. Shout out, shout out. Syempre, last but not the least, SK Aren. Ayan, so sa akin naman po, binabati ko po ang lahat ng aking mga kabarangay sa Barangay Banaba Ibaba, ang aking pamilya, aking mga kaibigan, of course, ang sangguniang barangay ng Banaba Ibaba sa pangunguna po ni Honorable Estrella B. Due. And of course, kung gusto niyo po maging updated sa aking mga ganap, ay regular po akong nag-upload ng mga reels and highlights sa aking IG and Facebook. And of course, binabati ko din ang aking mga kasama sa paglilingkod ng Sangguniang Kabataan ng Banaba Ibaba. And of course, please follow po our official Facebook pages sa amin pong lahat para po kayo po ay maging updated and aware sa lahat ng aming mga proyekto. Ayun. So thank you sa mga broadcasts natin. Opo, syempre iniimbitahan po namin kayo mamayang hapon sa ating pong official Christmas kick-off. Lighting ng ating Plaza Mabini. Mamaya pong gabi. So kayo po, iniimbitahan po namin lahat na makiisa. So muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong umagang ito. Yes. Ako po yung lingkod, Alvin Remo. Maraming pong salamat. Ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. At sabay-sabay po nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Salamat po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline.